Ah, magandang buhay. Sa inyo po tayo. Andito po tayo ngayon para mag-upload ng pang 112. Yan po ang ating upload ngayon ay ang aklat ng Sator Coronados. So, dito po tayo. Ito po yung panalangin sa Sator Coronados. Yan. Iipipit ko ang camera para po makita ninyo. Yan. Panalangin sa Sator Coronados. Diyos ng lahat ng mga Diyos. Panginoon ng lahat ng mga Panginoon. Ako po yung inyo pong pangalan. Ipinanganak noong nung nakatira po sa, ayan, kayo na po ang bahala niyan. Isinasamo ko po sa inyo na ako po ay patawarin sa aking mga kasalanan. Ipagkaloob po nawa ninyo ang bisa ng aklat na ito para sa ikabubuti. Ako po ay inyong gabayan. Tulungan at samahan patungo sa ikabubuti. Iyaw bi hodhe bauhe. Ha? Ahaha. Huwa ahuhay. Ap as ar ad ak as I die yua aksa azza aksa az za az zaak zaza az za az zazaz ahub mulak hau saks aha ekha dak Shaddai Adonai Tijnik Umunsyon Rebi Agla Ra Elohim Pedinid Obela Chabaot Iheya Noim Elhaneya Teos Oksorsoy Palaway I Rumoy Arwetsi Oray Teosi Atanatos Siwizi Oha Ha Aha Aoks Gunit Isot Izun Kubud Inox Izu Ajiti Eguzum Ukulum Diyum Rek Lux Uhuguzuwo Utolo Ziduwo Iwa Iya Iwa Ewi Ae Sauks Batum Loxium Siusumux Siuswimux Sausumux Mauruam Awum Huraw Resurrexit Iyakswa Aha. Sa 5 krus na nasa loob at labas ng 4 na sulok ng mundo at sa mga arkanghel na umaalalay sa mundo, sumapiling kayo sa akin. Ako ay inyong tanglawan, ingatan, pamahalaan, iligtas sa lahat ng kapanganiban. Sator, Arepotenet, Operarotas, Saugnat, Adunadam, Tadhaksak, Ognat, Rehup, Rex Christum Deum Indium Meum Abaam Abelim Abeis Abesde Ha Enam Keder Chokma Bina Jes Gibra Tiprat, Netzach, Hod, Yesod, Malkut, Hodha, Baw, Dalet, Sabaot, Shiomator, Ohae, Rex Berbantim, Orberex Berbum, Okoakta, Rexum Berbantim, Oniberum, Redeum Berbum, Jesus Domini Eterno, Jesus Domini Sagrado, Jesus Emmanuel Salvador del Mundo,
makdum. Jesus, Maria trahume, swambit pekabit mihi. Serta Jesus, Maria iso salime, yorigulhum, gat, bestrum, mugum, munde, mitam, matam, mikam, makam, ham, verbum, Dios Maria, moriamur, miserere Domine. Amen. Ayan po, para malaman po ninyo kung ano po ang kasaysayan ng Sator. Gusto ko muna pong para nung unang panahon, sa mga panahon ni Emperador Nero ng Imperyo Romano, ang mga Kristiyano ay pinagpapatay dahil ayaw ni Emperador Nero na may ibang kikilalaning Diyos laban sa kanya. Ang mga sumasamba kay Jesus Kristo bilang anak ng Diyos ay pinarurusahan at pinagpapatay. Kung kaya ang Sangkristyanuhan noong araw ay nag-usap-usap para maitago nila ang kanilang pananampalataya sa forma ng salita. Napagkasunduan nila na ang kanilang mga gawing kodigo ay Pater Noster, Alpha at Omega. Ngunit makikilala pa rin sila lalo bilang Kristiyano dahil si Jesus Kristo ang nagtuturo ng panalangin bilang Ama namin, at sa aklat ng pahayag ni San Juan na ang Alpha at Omega ay ang Diyos ng mga Kristiyano. Yan. Hinain ang mga salitang nabanggit at lumabas ito. Ayan po, kung ano po yung Sator at Alpha Omega, yan po yan. Yung Alpha Omega po, sa bawat dulo may dalawang A. Yan pa yung Alpha, at bandang kanan po, dulo ay O. Ibig sabihin yan, Alpha Omega. Sa bandang kaliwa, yung dulo A, at yung sa baba O, yan po yung Alpha Omega. Pero po yung Pater Noster na yan, yung Pater Noster, dalawang Pater Noster, lahat po ng letra at basag ng Sator ay naandyan sa loob. Walang labis, walang kulang, sapagkat yan po ang pangalan ng Ama. Subukan yung lahat yung meaning ng Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, naandyan po lahat yan sa pangalan ng Pater Noster, pangalan ng Ama. So yan po ang hindi po alam ng iba yan. So yan, nuturo ko na po sa inyo. Kaya para malaman po ninyo. Ayan po yan. Ayan po, Pater Noster yan. Tinan nyo lahat ng meaning yan, naandyan sa Pater Noster. So ituloy po natin to. Sa makatuwid, ang orasyong ito ay binabanggit ng isang Kristiyano noong araw upang makilala ng kapwa Kristiyano na hindi mapapansin ng mga Romano. Ang salitang ito ay nagkakabisa ng sobra dahil sa simbolo sa likod ng orasyong ito. Ang mga Kristiyanong araw ay handang mamatay sa kanilang pananampalataya at ang kanilang mabuhay ay inaalay nila sa Diyos. Ang orasyong ito ay nagkabisa ng gusto sapagkat napakaraming mga martir, santo at santa ang nag-alay ng buhay para sa Sangkristyanuhan. Sa literal na kahulugan, ang kahulugan ng nasabing orasyon ay ang mga sumusunod. Sator, yan po. Ang Sator po ay Diyos Ama tagaligtas. Ang Arepo na kumikilos, nagbubungkal. Ang Tenet na nagahari. Ang Opera sa mga gawa ng tao. Rotas at mga ginagawang mga bagay. Yan. Ang kahulugan at kasaysayan sa likod ng orasyong ito ang nakapaloob ng kapangyarihan sa mga salitang ito, kung kaya't anumang orasyon kapag inihuli ang Sator ay umaandar. Ang Sator ay ang cross sa mundo. Ayan. Ito ang cross
sa aksis ng mundo, tenet. Ito ang krus sa Hilaga, Saturn. Ito ang krus sa Silangan, Opera. Ito ang krus ng Kanluran, Arepo. Ito pala yung Arepo, ito pala yung Opera. Ito ang krus ng Timog, Saturn. Rotas po yan, Rotas, ayan. Ang mga krus ay sumisimbolo ng sangkristyanuhan at ang kapangyarihan. Tinatawagan ng Saturn ay ang kapangyarihan mula sa iba't ibang panig ng mundo kung saan ang mga Kristiyano ay lumaganap. Ayan. So, yun lamang po. Dito muna tayo, putulin po natin. Maraming salamat po para po sa ito po yung pang-12. Ano po? Mabuhay po sa mga subscriber natin dyan, sa ating mga viewers, na para makita nyo ng dire-diretso ang Saturn, kasi ang Saturn nakikita sa mga YouTube na putol-putol, hindi po kompleto. Dito po iisa-isahin natin sila. Ano po, kung makita ninyo na ang Saturn ay bakit may Saturn Coronados. Yung sa susunod po yung upload po natin ay yan, yung mga basag ng Saturn. Lahat po yan. Masasabi ko lang po sa inyo sa basag ng Saturn, yung may 25 anghel po yan. Ngayon po sa 25 anghel, yung salitang Saturn, nandiyan po nakapaloob yan. Nandiyan po yung mga basag. Yan po yung mga 25 anghel na sugo ng ating Ama. Ang wag lang po tayong lalampas sa 25, sapagkat ang Saturn po ay may kanan at may kaliwa. Yan hindi po nalalaman ng iba. Hanggang dito lang po. Kung gusto mo ang kaalaman sa Saturn, ay dito lang po tayo sa 25, sapagkat sa 25 ay napakamakapangyarihan na. Huwag na natin hangarin yung ibang basag ng Saturn, sapagkat ang Saturn, pag binaliktad mo uli, ay may isa pa uli. 25 magiging 50. At 50, pag binaliktad mo uli ng basag niya, magiging 100 po yan. At pag nakuha mo na yan, nalaman mo na yan, sigurado po yung kalahati nandoon na sa kaliwa ang katawan mo, kaluluwa mo. Kaya huwag nyo nang hangarin yan. Kaya ang sa lahat na magtuturo ng Saturn at mag-aaral ng Saturn, hanggang 25 lang po kayo. Napakamakapangyarihan, huwag na ho kayo maging gamat ganib. Yan lang po may tuturo ko sa inyo, sapagkat napakabisa po ng Saturn. Kaunting pagtsatsaga at para yung bisa, sundin nyo lang yun, yung mga tinuturo ko sa inyo pagdating sa spiritual. Yung devotion, huwag kayo maniwala sa devotion na may numero. Ang devotion po, hanggat ikaw ay nabubuhay, walang numero yan. Ibig sabihin ng devotion, magdasal ka sa umaga ng pasasalamat, at pagdating sa gabi, bago ka matulog, ay magdasal ka rin. Yun ang devotion, hindi yung 108, 49, ano yan, patay. Kaya tigilin nyo na yung mga numero-numero. Huwag kayong maglalagay ng numero. Sapagkat doon, sa numero, yan lang ay mga bersikulo o kapitulo sa Biblia. At ang numero ay ginagamit lang sa mathematics. Pero pagdating po sa salita, wala pong numero yan. Ewan ko ba't sila naglagay ng mga numero. Masyadong tumalino. Yung sila 108 days daw ang pamilin ang pagdidibusyon. Sa akin po walang numero. Umaga magdasal ka, sa gabi wag matulog magdasal ka. Yung pasasalamat sa umaga, yun po ang dibusyon. Yun ang tunay at totoong dibusyon. Hindi kung ano-anong numero pa. Itaya mo na lang sa loteng yan. Baka tayaan pa ng mga mananay sa loto yung mga numero ninyo. So yun lamang po, at susunod yung mga basag na po na Saturn, ang pang part 113. Yun lamang po, at maraming salamat. Kamusta na po local dyan? Yung mga nasa ibang bansa natin, si Rocky Bulan, di ko na wala nang comments mula kasi magpo 4 years na po ako itong December, itong YouTube channel natin, ang GIU FCI Team Laglag. Yun lamang po, at maraming salamat sa inyong lahat.